Pinagbantaan ka ba niya, Colleen? Tumingin ka sa akin, magsabi ka ng totoo. Pinagbantaan ka ba niya? Seryosong pagtatanong niya, kaya direkta akong tumingin sa mga mata niya. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha niya nang makitang kalagayan ko. Nakita ko ang pagkataranta sa mukha niya na maramdaman ko may tumulong dugo na naman na napunta sa pisngi ko. Saan galing ang sugat mo at pisngi sa ulo mo? Ginawa ba yun ng Jimmy Maceda na yon? Galit ni Jacing Saad at dalidaling kumuha ng medical kit. Habang ginagamot yung sugat sa pisngi at ulo ko, bigla ako nagsalita. Pupunta na ba tayo sa party na matandang yon? Kaya nang matapos sa JC sa ginagawa niya, niligpit niya muna ang mga bulak at alkohol bago sumagot sa akin. Oo, kailangan natin pumunta. Bakit? Natatakot ka ba na baka may gawin siyang di maganda? Kaya umiling ako at napangawi nang maramdaman ko ang sakit sa sugat sa ulo ko. Nakita ko na ang matinding pag-aalala sa mata ni JC, kaya pabiro ko siyang kinarot sa pisngi. Huwag kang mag-alala, malayo ito sa bituka. Bukas galing to na tong sugat ko. Sa susunod kasi, isipin mo muna kung anong mangyayari sa'yo kung makikipaglaban ka. Paano kung matindi pa lang nangyari sa'yo? Malamang mag-aalala talaga ako. At saka, tumigil siya, tinawakan ng kamay ko. Ayoko mawala ka sa akin ulit, Colleen. Ayoko na ulit. Dahil sa sinabi niyang iyon, di ko napigilang murahin at suntukin siya sa braso. Hindi ko mapigilang manindig ang balahibo ko sa pinagsasabi niya. Tigil-tigilan mo nga ako sa ganyang mga salita mo. JC, kinikilabutan ako sa iyo eh. Kaya tumawa siya ng pagkalakas-lakas at inakbayan ako. Kaya pilit ko siyang itinulak palayo, pero hindi ko magawa dahil sa bigat niyang tao. Basta, pupunta tayo sa party na matandang yon at sisiguraduhin ko magiging sulit at maganda ang mangyayari bukas. Nakangising saan ni JC kaya't mas lalo pa akong kinilabutan. JC, tingnan mo tong suot ko mamaya sa party. Bagay ba sa akin? Pagtatanong ko kaya't napalingon siya sa akin habang nililinis ang mga baril niya. Hindi na bago sa akin ang mga gawain niya. Sa isang taon ko ba naman, nakasama si JC dito sa bahay. Sanay na akong nakikitaan siya ng mga baril. Kaya nga sa loob ng isang taon na yon, tinuruan niya ako ng martial arts at kung paano humawak ng baril. Tumitig siya sa damit ko at bago naman sa akin. Ngumiti muna siya bago sumagot sa akin. Oo naman, sa ganda mong yan. Lahat babagay sa'yo. Siguro kung ako ang tatanungin, ikaw na ang pinakamaganda sa party mamaya. Dahil sa sinabi niyang iyon, napangwi ako, tinaas ko ang gitnang daliri ko sa pamabolang ginawa niya. Hindi mo ako maladaan sa ganyan. Saka black ang suot ko. Malay mo naman mamaya na natin paglamayan sa Jimmy Maceda, di ba? Pagbibiro ko sabay appear sa kanya. Nagtawanan pa kami dahil nga sa naging biro ko. Kalaunan sumeryoso na dahil may sinabi sa akin sa JC na ikinabahala ko. Colleen, mamaya sa party sa akin ka lang. I mean sa akin ka lang tatabi. Kung sakaling may mangyaring di maganda, at least mabilis natin mapoprotekta ng isa't isa. At saka dapat alerto ka rin. Pangaral niya kaya tumango ako at muling hinangar ang susuotin ko. Mayayaman bang pupunta mamaya sa party? Curious kong tanong kaya tumango sa JC habang ako naman napangisi. Ibang klase talaga yung si Jimmy Maceda. Lahat naging kaklose pagdating sa larangan ng politika. Walang pinalagpas. Natatawang saad ko kaya't napailing na lang sa JC sa sinabi ko. Ganyan talaga kapag papasok ka sa anumang kilalaman sa politika. Kailangan mo makipagsabayan sa galing at talino nila. Kasi kung hindi, mapag-iiwanan ka. Paliwanag ni JC kaya't napatango na lamang ako. Kaya umupo ako at muling sumabat sa pinag-uusapan naming dalawa. Sa isang salita, para nakipagplastikan ka lang sa mga taong gustong maging miyembro ng politika? Tama ba ako? Oo naman. At kapag nakuha mo ng loob nila, ang sunod mo namang kukunin ay ang loob na mayayamang baboboto sa'yo. Siyempre, para iboto ka nila, magpapagood shot ka muna. Hindi mo muna ipapakita ang totoo mong kulay. Sagot naman ni JC. Kaya tinugtungan ko ito. Tapos kapag nakuha mo na ang loob nila at nagkaroon ka na ng magandang imahe sa taong bayan, matik ikaw ng iboboto nila at voila! Maungurakot ka na sa nasasakupan mo. Tapos ang sisihin mo ay ang taong bayan. Ang galing mo talaga pagdating sa politika. Bakit di pala abogado, senador o kaya pagiging mayor ang pinasok mo? Parang mas matino ka pa sa kanila. Pagbibiro niya kaya inirapan ko siya at tinaas ang gitnang daliri sa sinabi niya. Sa ilang taon ko ba naman na nakasama ang kunwaring tatay ko, hindi ako sanay sa mga gawain niya. Naalala ko pa nga dati nung may nawalang kalahating milyong pondo yata sa barangay dahil siyang kumuha at ayaw niyang masirang imahe dito sa bayan.
Silingsi niya sa isang magsasaka. At sinabi niyang lahat sa magsasakang iyon na ninakaw ang kalahating milyong pondo ng barangay. Ano nangyari matapos yun gawin ni Jamie Maceda? Pagtatanong na JC kaya umayos ako ng upo at muling pinagpatuloy ang kinukwento ko. Siyempre yung mga ibang tagapagtanggol at naniniwala sa kanya, sinugod at pinakulong matandang magsasaka. Dahil sa hirap ng buhay na magsasakang yun, mabilis siyang naikulong. Ang malala pa kay Jamie Maceda, yung pamilya na magsasaka na yun gusto pang ipapatay. Gigil kong pagkukwento kaya't nanlaki ang mata ni JC. Nasaan ang pamilya na magsasakang nakulong? Seryosong tanong niya kaya tinaas ko munang kamay ko para uminom ng tubig. Pahingi mo ng tubig. Nanunuyo na nalalamunan ko sa pagkukwento eh. Usal ko kaya tatawa naman niyang inabot ang isang basong tubig sa akin. Grabe pala ang totoong buhay, kulay ni Jamie Maceda. Bakit ang mga mayayaman dito ayaw pa rin maniwala na si Jamie Maceda hindi perpektong tao at maraming gawaing mali? At dahil sa naging tanong niya, hindi ko maiwasang mapaisip. Bakit nga may mga taong nabubulag sa pinapakita ng isang taong tinitingala nila pagdating sa politika? I mean, bakit di nila matanggap na pwede ring magkamali yung mga taong hinahangaan nila na naging miyembro sa politika? Nabalik ako sa wisyo nang petikin ni JC ang noo ko kaya't saglit ko siyang sinamaan ng tingin at nagpatuloy sa ginawa naming diskusyon kanina. Siguro kaya nabubulag ang mga tao, yung iba nababayaran o nasisilaw sa pera. Marami namang ganyan sa panahon ngayon, di ba? Kaya't napatango naman sa JC at sumabat. Yung iba binibili ang boto at para tumahimik binabayaran sila ng malaking pera para wag lang ilabas sa publiko hindi magagandang gawain nila. At ganon ang gawain ni Jamie Maceda. Sa gustuhan na maging mataas ang posisyon sa larangan ng politika, dinadaan niya lang sa perang lahat. Saad ko kaya't napangisi naman sa JC. Hindi ka ba sanay pagdating sa larangan ng politika ng Pilipinas, Colleen? Dugtong niyang tanong kaya napa-appear naman ako sa kanya. Pero balik tayo dun sa pamilya na matandang nakulong. Ano nangyari sa kanila? Tuluyan ba silang pinapatay ni Jamie Maceda? Kaya muli akong sumeryoso at sumandal sa sofa. Nagpatuloy. Nagtakas sila. Tipid kong sagot kaya't kitang-kita kong malakas na buntong hininga ni JC. Sinong tumulong sa kanila para makatakas kay Jamie Maceda? Napatitig ako sa kanya na matagal. At sa pagtitig ko sa kanya nunambalik sa akin ang araw na yon. Araw kung saan tinulungan silang makatakas kay Jamie Maceda. Ako. Kaswal kong sagot at kitang-kita ko sa gulat ang mga mata niya. Maski ang pagbuka ng bibig niya ay nakita ko rin. Masyado ka bang nagulat, JC? Para kang tanga sa reaksyon mo. Kaya umiling siya at mahinang napasabunot sa buhok niya. Dahil doon malakas ko siyang binato ng unan na nailaga naman niya. Hindi lang ako makapaniwala. Pero paano malalaman gagawin ni Jamie Maceda ang bagay na yon? Malamang may tenga ako, JC. Anong gusto mo? Biglang lumipad na lang sa akin yung mga salita ni Jamie Maceda at dumiretso sa loob ng tenga ko? Pambabara ko kaya't sinamaan ko niya ng tingin. Alam ko may tenga ka, Colleen. Kaya ka nailigtas mo ang pamilya na magsasakang yon, di ba? Kaya tumango ako at muling nagpatuloy. At dahil doon galit na galit si Jamie Maceda na makatakas ng pamilya na magsasaka na yon. Hindi niya alam ako ang dahilan kung bakit nakaligtas ang pamilyang yon. Hanggang ngayon di niya pa rin alam. Kaya tumango ako bilang tugon. Napagod na ako kakakwento. Pero ito yatang si JC hindi napagod kakatanong sa nangyari. Anong sabi sa'yo ng pamilya na magsasaka, Colleen? May sinabi ba sila sa'yo? Meron. Pinutol kong saglit ang sinasabi ko at tumitig mo rin ng diretsyo kay JC at ngumisi. Darating ang araw gagantihan nila si Jamie Maceda. Darating ang araw na si Jamie Maceda naman ang ikukulong. At yon ay ang araw kung saan ako naman ang magiging masaya, Colleen. May nalaman pala ako kay Mang Tano. Kasama mo raw dito sa De La Merced ba yon? Tsaka bakit may bata dito? Inampod mo ba? Napatigil ako sa paglalagay ng lipstick nang marinig ko ang pagtatanong ni JC. Nakasandal siya sa sasakyan habang ako naman nilapat ang lipstick sa labi ko. Gamit ang salamin ng sasakyan niya upang tingnan kung pantay ba. Tilulungan niya lang ako na isang araw. Bakit umiisyo na naman ba ang anak niyang si Aura? Ngiwi kong tanong sabay pasok ng kotse dahil binuksan niya na ito. Sinuotan niya muna ako ng seatbelt at muling nagsalita. Hindi naman. Nagulat lang ako sa nalaman ko kaya agad kitang tinanong. By the way, mag-iingat ka rin sa mga De La Merced na yan. Hindi mo pa sila kilala, Colleen? Lalo-lalo na yung Gabriel? Pagbabanta ni JC kaya kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Bakit? Isa rin ba siya sa katulad ko? Natatawang saad ko.
Hindi ko maisip na ang isang katulad ko ay may papasali rin sa larangan ng mga mafia. Sa sobrang banal ng pangalan niya, hindi mo maiisip na isa rin pala siya doon. Hindi pa naman sa ngayon, pero nabalitaan ko sa ama niya na gusto niyang isunod sa yapak niya ang anak niya. Kaya't sinasabihin lang kita, hindi mo pa alam ang ugali nilang lahat. E di, simula na ba ngayon, lalayo na ako sa kanila? Pagbibiro kong tanong, pero pinitik niya lamang ang noo ko habang nagda-drive. Di naman sa ganoon, Colleen. Nalaman ko lang naman na si Gabriel ang lumalapit sa'yo at hindi ikaw, kaya pinag-iingat kita. Baka mamaya may ginagawa sa'yo yung Senador Merced. Lagot sa akin yan. Matapang na JC Saad, kaya tumawa ako. Halos kalahating oras din ang binahin namin dalawa bago mapunta ng direksyon namin. Napatingin ako sa labas ng bintana na makita niya ang kabuuan ng pagdarausan ng party. Ngumisi ako at napapailing. Darating ang araw, ikaw naman ang maghihirap at magmamakaawa sa akin, Jimmy Maceda. Tandaan mo yan. Let's go, baby. Iniintay na nila tayo. Ngising sa ni JC kaya inirapan ko siya at tinawakan naman ako sa bewang. Pagpasok namin sa amin napatingin ang lahat. Maski mga cameraman at mga reporter. Mas lalo kami nasilaw na magsimula na silang kunan kami ng litrato. Habang inililibot ko ang palingin ko'y napatigil ang mata ko sa isang lalaki na nakasuot ngayon ng isang tuxedo na mas lalo pang bumagay sa kanya. Kaya ang ginawa ko, nisiyan ko si Gabriel de la Merced. Baby, tara, dun tayo kay la mama. Bulong sa akin ni JC kaya tinangon ko siya. Muli akong tumingin kay Gabriel na ngayon naglalakad na palapit sa aming dalawa. Nandito sila Mr. and Mrs. Montesillo? Muli kong pagtatanong kaya tumingin siya sa akin at sidaraanan namin para alalayan ako. Oo, sinabi ko ang kasama ka. Nakangiting saan ni JC kaya nanlaki ang mata ko at mahina siyang kidrot sa tagiliran. Narinig ko pang pagtawa niya pero ako naman, mas lalong kinabahan nang tumigil kami sa dalawang tao ngayon na nakikipag-usap sa isang mayor ng Cavite. Thank you for accepting my invitation that time, Mr. Avellana. It was nice seeing you again. Nakangiting saad na matandang lalaki na sa tingin ko nasa 36 anyos. Napatingin ako sa babaeng katabi niya na sa tingin ko 33 years old naman. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa oras na makaharap ko mga tunay na magulang ni JC. Nang tumingin ako kay JC, nakangiti lang siya sa akin at kinindatan ako. Kaya lumapit ako sa kanya para bumulong. JC, kinakabahan ako sa kanila. Alam naman nilang anak ako ni Jimmy De Vega, diba? Paano kung ayaw nila akong kausapin? Kinakabahang saad ko kaya tinawanan niya ako at bumulong din sa akin. Siguro kung makikita man kami ng iilan dito, akala nila naglalandian kami dahil bulungan kami ng bulungan dalawa. Hindi yan. Kilala ko sila mama at papa. Sila pa ang gusto ko makilala eh. Kaya mariin ko siyang tinignan at tinaasan ng kilay. Sigurado ka ha? Kung hindi, bibigwasan kita. Pagbibiro ko at kunwaring pinakita ang kamao ko. Naputol lang pagbibiroan namin ni JC na magsalita ang ama niya na ngayon nakangiting nakatingin sa akin. Miski ang mama ni JC gulat na gulat pero kalaunan, ngumiti na rin sa akin. Di ko alam pero napapangiti na rin ako sa ginagawa nilang dalawa. Nabalik naman ako sa wisyo nang tawagin ni JC ang pangalan ko. Colleen, okay ka lang? Kinakausap ka ni Papa. Kaya nahiya naman ako napatingin at yumuko ng konti dahil sa ginawa ko. Pasensya na po Mr. and Mrs. Montesillo, na starstruck lang po ako sa inyong dalawa. Pagbibiro ko kaya narinig kong pagtawa nila. Masyadong formal naman ang pagtawag mo sa akin, anak. Malambing na pagkakasabi ng mama ni JC, kaya natigil ako sa narinig ko. Colleen ang pangalan mo, di ba? Napabaling ako sa papa ni JC na ngayon nakangiti na sa akin. Di ko alam pero sobrang ganang love ko sa kanilang dalawa. Opo, I'm happy that I finally met you po, Mr. Montesillo. Formal kong pagbatit, nilahad ko ang palad para makipagkamay sa kanila. Naku iha, hindi ganyang pagbati ang kailangan ko sa iyo. Kaya nahihiya akong binaba ang kamay ko at tumawa para mawala ang pagkapahiya at kaba ko sa nangyari. Pero mas lalo ako nagulat sa sunod na ginawa ng mag-asawa. Una ako niyakap ni Mrs. Montesillo at sunod naman si Mr. Montesillo. Di ko alam pero sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ako ng kayapaan na kay JC ko lang naramdaman nung una. Itong yakap na binibigay sa akin ni Mr. Montesillo, kahit kailan hindi binigay at pakiramdam sa akin ng sarili kong ama. Isang yakap na ngayon ko lang naramdaman sa isang ama. Payapa, kalmado, walang takot na mararamdaman, magaan sa pakiramdam.
Ramdam ko rin ang higpit ng yakap sa akin ni Mr. Montesilio, kaya nagkunwaring umupo si JC at nagbiro. Pa, baka hindi makahinga si Colleen sa ginagawa niyo na mama. Ayan o, namumutla na. Sabay turo sa akin kaya tinignan ako na magulang na JC na may pag-aalala sa mukha. Anak, pasensya ka na ha. Na-excite lang kami ng Tita Grace mong makita ka. Nakangiting saan ni Mr. Montesilio, kaya umiling ako at umatras ng kaunti para bumalik kay JC. Ayos lamang po. I-enjoy nyo na lang po yung party ng ama ko. Sad ko pero gusto kong masuka. Sa huli kong sinabi na alam kong nahalata ni Mr. Montesilio dahil ngumisi siya. Tila yata may hindi ka na gusto ang sinabi sa amin. Biro niyang tanong na sinakyan ko naman. Ganun po talaga pag may hindi po kayo nagustuhan sa panlasa ninyo. Anik at nagtawanan kaming lahat. Sabi ko sa inyo pa para ikaw rin si Colleen ang pilosopong sumagot. Singit ni JC kaya nisiyan ko siya. Pwede bang nagsasabi lang ng totoo? Sabay naming saad ni Mr. Montesilio kaya tumawa si Mrs. Montesilio dahil sa itsura ni JC. Nakakatuwa talaga kayo, sobra. Madami pa kami napagkwentuhan ng pamilya ni JC. Minsan tumatawa kami at habang pinagmamasdan ko, ang mama at papa ni JC nakakaramdam ako ng kapayapaan. Ganito pala ang masayang pamilya, nakakagaan ang loob. May problema ba anak? Napatiin ako kay Tita Grace na ngayon nakangiti sa akin. Hinahaplos ang buhok ko, kaya ngumiti ako at sumagot. Wala po tita, natutuwa lang po ako kasi hindi po ibang tingin ninyo sa akin, kahit may narinig po kayong di maganda sa paligid. Tugon ko kaya hinawakan niya ang kamay ko. Mama na lang itawag mo sa akin, Colleen. Suhestyo niya at do'y nagulat ako. Kitang-kita sa mata niya na sobrang saya niya kaya napangisi ako. Sige po, mama. Nauutal kong tawag at do'y nagulat ako nang akbayan ako ni JC at inasar. Wow! Close na kayo ni mama, baby. Welcome to the family. Pangaasar ni JC sabay tawa. Kaya ang ginawa ko, piningot ko siya sa tenga na ikinaaray naman niya. Wala na akong pakialam kung nakikita kami ngayon ng magulang ni JC. Kanina pa ako nagtitimpi dito eh. Pa, tulungan mo ako dito kay Colleen. Ayoko mabawasan ng gwapo kong mukha. Paghingi niya ng tulong pero inilingan lang siya ng ama niya habang ang mama naman niya tumawa lamang. Napahawak na sa bewang ko sa JC kaya mas lalo ko pang diniinan ang ginagawa ko sa kanya. Alam mo, kanina pa ako nagtitimpi sa'yo. Kapag di ka talaga tumigil, bibigwasan na kita kahit nasa harapan mo pa mga magulang mo. Gigil kong saad at binitawan siya. Kitang-kita ko ang pagod at pagkainis sa mukha niya. Sinamaan niya ako ng tingin at nagsalita. Pasalamat ka, mahal kita. Napatingin na lang ako kung sinong nasa harapan namin ngayon. Si Gabriel de la Merced na ngayon kasamang magulang niya. It was nice seeing you again, Mr. Franco Montesilio. At kasama mo pala ang asawa at anak mo. Nakangiting saad na matandang lalaki habang si Gabriel na may nakatingin sa akin at madilim ang mukha. Hindi ko alam pero tinaasan ko lang siya ng kilay. Naramdaman kong napahigpit ang pagkakahawak sa akin ni JC sa bewang ko at to'y napatingin din si Gabriel at mas lalong sumuma ang timpla ng mukha niya. Hello Montesilio and the La Merced family. Masaya ako makapunta kayo sa party ko. Napabaling ang tingin ko sa ama ko ngayon na maraming suot na gold and silver sa katawan. Mas lalo ko nagitnit sa galit na makita ko kung sino pang kasama niya. Ang pangalawang babae niya at kasama pa nitong malditang anak. Nang tumingin ako sa kanilang dalawa, mas lalo kong tinarayan ang mukha ko. Wala na akong pakialam kung ramdam na mga taong nasa paligid ko ang masamang aura namin ngayon. Ipapakilala ko lang ang anak kong babae sa inyo. Hinigit ako ni Jimmy Maceda. Ramdam ko ang pagbaon ng kuko niya sa braso ko. Nang tignan ko ang itsura ng ama ni JC, sobrang dilim na mukha dahil alam kong kitang-kita niyang nangyari. Colleen Maceda, ang gandang babae ng anak ko, hindi ba? Montesilio de la Merced? Peke niyang tawa kaya't napangisi na lamang din ako. Ang plastic mo, Jimmy Maceda, ang sarap mong barilin. Kating-kating na akong kunin ang baril ko sa ilalim ng dress ko. Oo nga, sobrang ganda. Bagay sa rin ang anak kong si Gabriel. Jimmy? Pagbibiro ni Mr. de la Merced kaya nagtawanan silang lahat habang kami naman ni Gabriel ay napapangisi. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.